Umuuwi na ang ilang mga bakasyonista mula sa kani-kanilang probinsya, pero polusyon sa hangin ang sasalubong sa kanila sa Metro Manila. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa SLEX Command Center sa Calamba, Laguna. Paulo, una muna sa traffic, kumusta na ang sitwasyon sa SLEX? Happy New Year sa iyo, Willard, at medyo ramdam na nga ang unti-unting pag-uwi ng ating mga kababayan mula sa kanilang vacation mode dito sa South Luzon Expressway dahil nga napapalapit na ang pagbabalik ng iba at ang iba ay inaasahang magtatrabaho din bukas. Pakita lamang natin ang sitwasyon dito sa may Carmona area. Yung kaliwang bahagi ng inyong screen, yan ay ang mga northbound vehicles. So kung kayo po ay papunta ng Maynila or ng San Pedro or ng Biñan sa Laguna, asahan po ninyo ang moderate traffic situation. Kung ikukumpara noong December 31 at kaninang umaga, Willard, may pagbagal na sa sitwasyon ng trapiko sa northbound lane. Samantala sa southbound lane, ito po yung mga sasakyan na nasa kanang bahagi ng inyong screen. Ito po yung mga sasakyan na papunta ng Batangas o di kaya ay ng Quezon. So kung makikita ninyo, may pagbagal na rin sa pagbiyahe ng ating mga kababayan na uuwi sa Southern Tagalog o di kaya ay pupunta sa Batangas Port. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon sa may Alabang Viaduct na kilalang isa sa mga spots na kung saan nagkakaroon ng build-up of vehicles mapabagong taon man o ordinaryong araw. Ang kaliwang bahagi ng inyong screen, kung makikita ninyo, yan po yung mga sasakyan na papasok ng Metro Manila. So ito po yung mga paakyat ng Alabang Viaduct, papunta po yan either ng Bikutan, ng Sukat, ng Makati o di kay dire-diretso sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Moderate traffic situation po ang ating aasahan dyan. Kung kukumpara kaninang umaga, ay mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan. Pareho rin sa may kanang bahagi ng inyong screen. Ito naman yung mga papunta ng Southwoods o di kaya ay ng San Pedro, may kaunting pagbagal na rin ang sitwasyon ng trapiko. Ngayong araw din, Willard, na unang ipinatutupad ang bagong toll scheme sa SLEX. Sa SLEX kasi magkakaroon ng 10 pisong dagdag sa toll ang mga Class 1 na sasakyan sa Alabang hanggang Calamba. 21 pesos para sa Class 2 at 31 pesos na dagdag para sa Class 3 depende sa uri ng sasakyan. Magkakaroon din ng hiwalay na dagdag singil sa Calamba to Santo Tomas, Batangas section na mula 3 to 8 pesos sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa Star Tollway naman o yung mga babiyahe papuntang Lipa City, magkakaroon ng 5 pisong increase sa Class 1, 9 pesos sa Class 2 at 14 pesos increase para sa mga Class 3 vehicle. Para sa Lipa to Batangas section, 4 to 12 pesos naman ang itataas ng toll depende sa uri ng sasakyan. Ayon sa Toll Regulatory Board, paraan daw ito para masigurong tuloy-tuloy ang operasyon at maintenance ng expressway. Samantala, Willard, naging masama naman ang epekto ng pagpapaputok at pailaw sa air quality ng ilang major cities sa Metro Manila. Ayon sa research firm na IQ Air, umabot ng 516 ang air quality index sa Maynila, sa City of Manila. Ibig sabihin, mula madaling araw kanina hanggang alauna ng umaga, hazardous o lubhang masama sa kalusugan ang hanging nalanghap ng mga nasa City of Manila. Samantala, ayon naman sa datos ng DENR Environmental Management Bureau kaninang alas 8 ng umaga, umabot ng lampas 260 ang air quality index sa North Caloocan, Makati City at Taguig. Ang 201 to 300 na sukat sa air quality rating ay sumisimbolo ng acutely unhealthy o masama sa kalusugan ang hanging nalalanghap at dahil ito sa mga kemikal at pulburang na ipon dahil sa mga paputok. Minimal to no health risk naman ang naitala kanina sa Marikina, Muntinlupa, Parañaque, San Juan, Valenzuela at Caloocan area malapit sa University of the East. Balik sa traffic dito sa SLEX, Willard, inaasahang aabot ng 200 to 300,000 vehicles per day ang dumadagsa sa SLEX kapag peak season tulad na lamang ng uwian ng Pasko at Bagong Taon. Kaya payo ng mga otoridad ay bumiyahe ng maaga, magpa-load ng inyong mga RFID at magbaon ng pasensya dahil unti-unti na ngang umuwi ang mga main character at may trabaho pabalik ng Metro Manila. Balik sa iyo, Willard. Paulo, may balita ka ba kung kumusta ang air quality sa iba pang lugar sa bansa? Well, so far, Willard, sa Cebu at Davao, batay sa monitoring ng IQ Air, ay good ang air quality na naitala kaninang madaling araw. In fact, sa Cebu City,
53 AQI, ibig sabihin moderate yung naitalang risk sa air o sa hangin sa area ng Cebu. Sa lungsod naman ng Davao, kung saan matagal nang may ipinatutupad na firecracker ban, ay 60 AQI naman kaninang alas 4 hanggang alas 5 ng madaling araw. Yun na yung pinaka-peak. Pero pagdating ng alas 12, bumaba pa yan ng 17 AQI. So good yung air quality dyan. And in fact, meron din tayong additional data for Makati and for Taguig. In fact, kaninang hapon ay umabot pa ng 200 AQI yung air quality sa area ng Taguig. So ibig sabihin yun nga, moderately or acutely unhealthy yung air na nalalanghap sa may area ng Taguig. Samantalang sa Makati naman ay umabot ng 266 AQI kaninang madaling araw. So that only goes to show, Willard, na sa Makati at sa Taguig, we have to take it to context. May mga street parties din na naganap sa area na yan. At sa mga lungsod na ito ay marami rin talagang mga nagse-celebrate ng New Year. Kaya ramdam yung mga epekto sa hangin ng mga paputok at mga pailaw. Willard. Paulo, malakas ang ulan at least dito sa Quezon City. Diyan din ba sa Calamba, Laguna? For the most part, good weather naman dito sa may area ng Calamba so far, pero pinapayuhan natin yung ating mga kababayang uuwi na maghanda rin ng kanilang mga pananggalang sa masamang panahon at i-check din yung kondisyon ng kanilang mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga gulong. So kung sakali man na maging madulas ang kalsada, ay mag-ingat na rin sa pagmamaneho, lalo't unti-unti na ring dumadami ang mga sasakyan na bumabiyahe dito sa SLEX. Balik sa iyo, Willard. Alright, ingat sa mga nagmamaneho at maraming salamat and Happy New Year sa iyo. Paulo Barcelon, live mula sa SLEX Command Center sa Calamba, Laguna.